Wala na, hindi mo na madalas. Welcome back, kawala, sa isa na namang episode ng Walang Kwentong, Walang Kwenta Vlogcast. Shoutout sa Flair sa bago nating cup. Swabing swabe. Bagay to sa pagbabike. Bagay din to sa malamang sa hiking. Napag-uusapan natin sa episode na to. Pasensya na kung medyo magulo yung paligid. Hindi ko na inayos kasi medyo bigla ang episode to. Tungkol to dun sa na-experience namin. Shoutout kay Boss Mako ng Airbox Productions. Gusto ko lang ikwento sa'yo yung pinagdaanan namin. Kasi may learnings. Siyempre may learnings na naman tayo natutunan na siguro pwede nating i-apply sa buhay, bagay-bagay. Bali, itong episode na to ay tungkol dun sa isang shoot namin sa Airbox ng isang tree planting activity ng isang company. Ginanap nila to sa Mount Makiling. So maaga kaming umalis sa Lipa kasi ang assembly time na kailangan namin ay 6:30. Dahil around 8 o'clock dapat nag-hiking, nagtre-trekking. Ano bang tawag? Ano ba ang pinakaiba ng hiking sa trekking? Malaki ang Mount Makiling pero doon kami dumaan sa UPLB. Kasi yung mga guide ata namin, pakiramdam ko taga UPLB rin. Hindi ko sure. So, fact check nyo na lang. Hindi naman to first time na mag-shoot kami sa bundok or sa gubat. Nagawa na namin yan sa Airbox. Nag-shoot na kami before sa, tawag dito, Zamboanga. Naman siya, parang documentary about rubber plants. Medyo may expectation na ako kung ano yung mga possible namin pagdaanan. Pero medyo malayo. Yung mga meme na nakikita nyo na expectation versus reality, naranasan ko dito yun. Yun nga, medyo nagulat, may nagkagulatan sa shoot ko nung adventure. Sabihin na natin, adventure na parating. Yun, good morning. Shooting for Airbox. Boss RJ. Camera mo? What up? Boss Lodi. Yo! Present lahat. Kuya Steve. Punta na natin. Si Boss Alan. Ay, sir. Ano ibig sabihin ng God strength? Medyo challenging yung hike na gagawin namin. Maikli lang siya eh. Actually, 2 kilometers lang siya. Pero hindi nila binigay yung angle nung path na dadaanan namin. Naligaw na. Papa, anda rin, kainama na. So, idabot kami ng 1 oras bago makarating dun sa area kung saan kami magtatanim ng mga puno. Kung ako tatanungin mo, hindi naman ganun kahirap talaga yung hike. Kita ko sa mga guide, hindi naman sila nahihirapan eh. Parang chill lang. Hindi naman siguro nila kami patutuloyin kung sa tingin nila ay delikado. Kaya sa tingin ko, madali lang talaga yon. Kaya lang kami nahirap. Ako na lang, sige, pagsapan natin ako. Kaya ako nahirapan kasi hindi naman talaga ako hiker. Hindi naman ako, wala ako experience ng mga akyat sa bundok. Kaya siguro, yun yung challenge. Hindi ko naman alam yung mga technique, kung paano ba yung tamang step. To saan ako dapat tumingin. So, wala akong idea kung paano mag-hike ng tama. So, kapaan. Vlog. Syempre, nakadagdag pa dito sa challenge yung bit-bit namin yung pangkabuhayan, showcase namin yung mga camera gears namin. Na, syempre inisip namin, hindi pwede itong magpatak. Kahit hindi siya basta magpatak eh. Kahit madulas ka lang na maituon mo yung camera sa putikan, tapos ang pangkabuhayan showcase. So basically, inakyat ko ang Mount Makiling gamit ang isang kamay lang. Dahil ang isang kamay ko ay may bit-bit na 2 to 3 kilograms na equipment. At saka pala, isa pang nakadagdag na challenge is yun, dahil nga hindi naman ako hiker, hindi naman ako umaakyat ng bundok, wala akong specific shoes na pang-hike talaga, na yung magaganda yung grip, di ba? So, rubber shoes na nga yung gamit ko, pud-pud pa yung ilalim. So, eto, pakita ko sa inyo. So, yan. Kinis na siya, di ba? Wala na nga siyang line eh. So, imagine niyo na lang kung gaano kadulas yan sa putikan. Actually, naisip ko na makabili kaya. Kaso, bago eh, nakakahinayang naman putikan. Yung sapatos ko ngayon, hindi na nga siya pang hiking, pud-pud pa. Kaya, kahit sa patag, nadulas ako.
Ano times 5 gawa ng kaba. Yan na. Yan yung pinakaunang sabihin na nating uphill na dinaanan namin na mahaba. Sabi ko, uy, ayos na, tapos na. We survived. Kasi ano na pagkakit namin patag na siya may mga puno na ng nyog. Nakapag nandun yung mga nandun yung mga participants. Tapos si Boss Mako, nag-drone na siya. So sabi ko, okay. Okay na, baka dito na or malapit na. Pero mali. Tinanong ko yung guide namin, Kuya, malayo pa ba? Sabi niya, ako, malayo pa. Medyo na down na ako. Pero may konting hope pa rin na inisip ko baka naman patag na, dire-diretso. Kasi kita ko nasa patag na kami, tas mga nyog-nyog na So, tinanong ko si Kuya, mga ilang ganun pa yung dadaanan natin? Ilang uphill pa? Sabi niya, 4 pa na ganun at isang ahon. Sabi ko, 4 na ganun at isang ahon. So, hindi pa ahon yun. Ahon na yun Medyo kinabahan na ako doon. Papunta namin nga doon sa mismong spot na ng tree planting. Hindi ko na naisip mag-video para sa vlogcast. Kasi hindi ko naman kayo ganun kamahal para i-risk yung buhay ko para sa entertainment nyo. So hanggang doon sa spot kung saan mag-tree planting, hindi na ako nag-video dahil nadala na ako. Parang sabi ko, vlog ka pa ha. Pero to be fair, hindi lang naman ako yung nadulas. Siguro lahat kami may tigi-tigisang dulas. Hindi pala dulas, bagsak. Lahat kami may tigi-tigi sa atang bagsak or fall. Kasi kung dulas ang pag-uusapan, hindi ko na nabilang kung ilang beses ako nadulas. Hindi to complain ha. Hindi to complain. Sineshare ko sa'yo to. Ito yung mga shoot na worthy ikwento. Ito yung mga shoot na worthy gawa ng episode. One for the books, sabi ko nga sa Facebook. At saka maganda kasi din dito, we're all in the same boat yung client, yung team, lahat kami sa team, pare-pares kami ng pinagdadaanan. Actually, hindi pala. Saludo kay Boss RJ kasi nagkaroon pa siya ng injury before nung sa shoot namin. Ano pa lang to, sa bahay pa lang. So, napaso siya. Second stopover. Partida pa si RJ. First degree burn, guys. First degree burn. Saludo sa'yo kasi alam kong may extra struggle pa siya na dinadala during the whole shoot na lumala pa nung naka 1 point din sa kanya ang makiling. So nung nadulas siya, medyo naapektuhan yung injury niya. Kaya yun nga, mas naging challenging palalo. Pero at the end of the day, na-push through niya. And saludo kay Boss RJ. Nag-hallucinate ng konti, pero okay lang. Dito, madaling daan? Tindahan? Madaling daan, hindi may tindahan. Naririnig ko. Nag-hallucinate na. Wala na, boss. Wala na. Kung may tindahan, may tindahan. Nakakatuwa din kasi naka-comset kami during yung papunta doon at saka yung buong shoot actually, naka-comset kami. Shout out sa Airbox ulit, matindi ang gamit. Rinig namin yung struggle ng isa't isa, yung hingal, yung hardships, yung kada rinig din namin kung may nagpapatak, kung may nadulas na. Tapos may time na sobrang kabado kami. Hindi na sumasagot sina Boss Carlo at saka sina Boss Lodi. So medyo kabado kami noon na paano na kaya sila or baka naligaw na kasi may mga daan na left right pero sa totoo lang all throughout yung hike naman talaga kabado naman talaga. Imagine siguro yung trail ay siguro 1.5 to 2 feet, tapos yung kabilang side as in mahuhulog ka. Kaya medyo yung heart rate ko actually pakiramdam ko hindi lang siya sa pagod kaya siya mataas pumapalo ng yung heart rate ko 150 plus. Yung 150 plus pag nag-workout ako, yun na yung heart rate ko during Metcon So, sabi ko nagulat din ako nung nakita ko yun, pero pakiramdam ko kasi yung heart rate ko na yun pinaghalong pagod at saka kaba na talaga. Ngayon ata yung pinaka-kaunti kong steps na 1,000 ang calories na agad. Kahit nasa 3,000 steps pa lang ako, yung calories ko na na-burn, nasa 1.6 na ata or 1.8. Usually, mag-gym ako, isang session ko sa gym, di pa ako maabot ng 800, pahirapan pa. Tapos ito, wala pang 30 minutes.
Yung pala dapat, no? Dapat pagod at saka kabado para nakaka-burn ng calories. So pagkatapos nung mismong tree planting, ito na yung medyo mas kinabahan pa ako lalo. Kasi bababa na kami eh. Alam ko na kapag pababa ng bundok, mas mahirap. Kasi kalaban mo na dyan yung gravity. Tapos partida pa nga dahil nga madulas yung trail, may tulong sa gravity. So nag-isip na kami ng paano ba namin mapapadali yung pagbaba namin. So tinago na namin yung mga gamit na importante katulad ng camera. Kahit pa mahulog yung bag, hindi naman papasokin yung bag ng putik. At dahil doon, 2 kamay na ang gamit ko sa pagbaba ng Mount Makiling. And ang laking tulong ng stick. Thank you, Benro. Baka naman. Baka naman, just in case buhay pa. Shoutout din sa Vesco. Limited yung bag na dala namin eh. So kahit na itago ko yung camera ko, wala akong mapaglagyan ng gimbal, which is malaki din. Nilagay ko yung gimbal sa likod ko. Konti na. Konti na boss Wako! Yes! Let's go. Airbox lang sa kalam. Let's go! So, ayun yung kwento. Nakwento ko naman dito, nakakapag-record ako ngayon, so ibig sabihin buhay pa ako. Nakasurvive tayo. Siyempre, wala namang kwenta yung episode kung hindi ko ikukwento sa'yo kung ano yung realizations ko dun sa matinding shoot na yon. Well, number 1, magandang sapatos. So, bukod sa tamang sapatos, yung pinaka gusto kong take away sa experience na to is yung mindset ng one step at a time. Ang ganda niya na ang ganda niyang i-apply sa iba't ibang aspect ng buhay natin. Kung gagawin ko siyang analogy, na minsan hindi natin kailangan maging mabilis, na minsan mas kailangan natin yung steady lang, consistent lang, and at the same time, hindi natin kailangan pagsabay-sabayin yung mga problema natin sa buhay, na mas maganda kung i-handle natin siya ng isa-isa lang, na mas healthy yon sa mental health, sa physical health, financial health. Parang nasabi ko na to dati. As a whole, mas okay kung paisa-isa, mas focus tayo dun sa problema na yon kesa kalat yung focus natin sa iba't ibang bagay. Alam mo yun, kung ifo-focus lang natin, madali lang naman pala, pero ang nagpapahirap is divided kasi yung attention natin. Ang focus ko, hindi ko muna iniisip yung yung iba pa naming dadaanan eh. Basta nakafocus lang ako sa kung ano yung nasa harap ko, tinitingnan ko lang mabuti kung alin ang mas tamang step. One wrong step, pwedeng mag-domino effect na siya, na pati yung iba mong problema madamay. Sinasabi ko sa sarili ko, one step at a time lang. Focus lang ako sa dinadaanan ko. Hayaan ko lang yung mga nasa likod ko, wag ako magmamadali. Kung natatagalan sila, kausapin ko lang sila na sabihin ko, wait lang po, chinecheck ko lang po, medyo nahihirapan akong pumili ng sunod na step. Papasok din dyan yung kapag meron kang one step at a time mindset, mas patient ka. Actually, hindi siya sa mas patient ka eh, mas nalilibang ka lang sa kung ano lang yung nasa harap mo kasi nangyayari na mismo. So parang ganun kung may goal tayo. Kung magfo-focus lang tayo sa kung ano yung nasa harap natin, kesa dun sa nasa future na yung goal, ang tagal lumabas nung goal. Sa totoo lang, nainip ako eh. Parang hinihintay mong lumabas na yung Aguila Base. Yun nga kung saan kami nagsimula. Mapapatingin ka na mapapatingin sa orasan mo na, 1 oras na, nandito pa rin kami. Kasi ang inaabangan mo is yung future pa. So, mas nagiging impatient ka. At isa pang maganda dito sa one step at a time na mindset, hindi ka masyadong ma-overwhelm. Yung one step, maliit lang yan eh. Maliit lang na part yan ng buong hike ng 2 kilometers na hike sa ilang degrees. Kapag nakafocus ka lang dun sa isang step na yon, hindi mo naman mararamdaman dun sa isang step na yon yung 2 kilometers na yon. Kaya nalelesen yung pressure, nalelesen yung stress. Ganun naman talaga eh. Ang mga project na malalaki, mga goals na malalaki, mga magagandang pelikula, mga magagandang basta kung ano mang achievement. Lahat yan ay collection ng mga maliliit na steps. Kaya siya naging isang magandang output. Kaya sana yun ang maging take away mo sa episode na to. Dahil yun ang naging take away ko dun sa episode namin na yun, sa shoot na yun. Yung importance ng one step at a time na mindset.
So yeah, maraming salamat sa iyo, Kawala, at nakaabot ka ulit sa part na to, sa dulo. Sana nag-enjoy ka sa episode na to. Sabihan mo ako kung ganito yung gusto mong format, na may mga, alam mo yun, may mga clips. Ano ba magandang thumbnail? Sige, alam mo na. Thumbnail. And we're back. Buhay pa. Mabaho, pero buhay pa.